Pumunta kami ng Vietnam and unang meal namin nakamilyon agad yung gastos namin. In Vietnamese dong, kayo na more. Kasama namin yung family namin sa side ni Daddy B. Madaling araw nga yung biyahe namin yan, kaya grabe, lakas makagutom talaga. Kaya, tip number 1, if you're traveling ng madaling araw and acidic kayo like me, make sure may baon kayong food or mag-pre-order na ng meal for the flight. Naka 4 meals ako niyan all throughout the night until morning na makarating kami sa Hanoi, Vietnam. Especially like us traveling with a kid, hindi talaga pwedeng walang snacks na baon and tumbler for water. Just bring an empty one and pwede kayo mag-refill dito sa airport for free. For kids, pwede naman may laman na yung tumbler ninyo. So ito pala yung pin-reorder ko nung nag-book ako ng flight, sinabay ko na yan. Kapag puyat kasi, ang lakas talaga maka-acid, kaya mabuti na yung handa. Pagka-land namin dito sa Hanoi, nag-trend nga kami ni Sophie. Abangan nyo yon, emergency. For breakfast sa El Domo Restaurant and Bar kami kumain dito sa airport. Order ako ng pho and itong coffee nila. And guys, if you're a coffee lover, o diba, acidic coffee lover, but seriously, ang sarap talaga ng kape dito sa Vietnam. As in, lahat ng natikman namin na kape dito masarap. Except daw sa Highlands Coffee, hindi ko natikman kasi hindi ako nakapag-try doon. Pero yun, so far, lahat na natikman din namin talaga masarap. At ito na nga yung bill namin, inabot ng 1.3 million. Pero in peso, nasa 3,200 yan. Yung ninong and ninang pala namin, dito sila nag-withdraw ng money nila. Nakita ko din nga sa vlogs ng iba, mas okay daw yun. Pero for us, ang ginawa namin, nagpapalit kami sa Pilipinas pa lang. And then for our transfer sa Airbnb namin here in Hanoi, nag-book kami through Klook and ang bongga na sumundo sa amin. Tingnan nyo na more. Bongga na ka na to This is how it looks like and ang dami pang features nito. May massage every chair yan ha. Pwede kayo mag-charge, enough space to sit comfortably. Kita nyo naman, ang laki pa ng space dito sa harapan ko. Ayan, si Daddy B medium size and ang laki pa ng space, diba? Si Sophie naman had her own chair and super happy nga siya about it. Ang ganda din ng interior, may mga lights kaya panay tingin siya dito sa taas. Gusto niya din na medyo dim, pwede niyo ibaba tong blinds. So yon, super comfortable talaga. So if you're gonna go to Vietnam and book this on Klook, don't forget to use my discount code 5% off yan, Mommy B Klook. Ito pala yung itsura nung neighborhood na pinagstayan namin. Very quiet, may playground na malapit, as in walking distance lang. Napakalapit din pala sa lake, katabi kasi nito yung playground and may mga coffee shops. Every time na aalis kami, pupuntahan namin, ay nakakapaglaro pa si Sophie dito sa playground nila. Ang dami lang laging bata, any time of the day yan. Ang laki pala ng nabook namin na Airbnb. Tutour ko kayo sa next video, but I don't recommend staying here. Abangan nyo na lang sa next vlog kung bakit. Ay, chismis! O, yun lang. Love, love! Ma'am, go inside po. Ay, bongga. Wow. Wow! Bongga na ka na to Ang bongga ng car na to, ah!